Good day, I am Arjun Reyes Jocarisa and I'm from BSFI 3 and the topic is an introduction. So question number 1, explain and elaborate the phrase. Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man how to fish and you feed him for a lifetime. Means, ang kasabihang ito ay mas mahalagang turuan ang isang tao kung paano kumita o gumawa ng paraan kaysa bigyan lamang siya ng pansamantalang tulong or bigyan lamang siya ng pansamantalang pagkain. Halimbawa, kapag binigyan mo siya ng isda, makakain lamang siya sa isang araw o makakain lamang siya sa isang kainan. Pero kapag ang tao, tinuruan natin siyang mangisda, kaya na niyang maghanap ng pagkain at kumita para sa kanyang sarili o sa kanyang pamilya habang buhay. Kasi sa aquaculture at fisheries, mahalagang turuan ng paraan ng pag-aalaga ng isda, paggamit ng mga makabagong teknolohiya at tamang pamamahala ng kanilang kabuhayan upang magkaroon sila ng pangmatagalang kita at hindi pansamantala lamang. Question number 2. Based on the State of the World Fisheries and Aquaculture 2022 and Philippine Fisheries Profile 2023, summarize and explain the current scenario of the world aquaculture industry and Philippines aquaculture industry. Current trends in the industry, problems and issues, where do we go from here, and the state of aquaculture industry during the pandemic. Kumbaga sa buong mundo, patuloy na lumalaki ang aquaculture dahil tumataas ang pangangailangan ng mga tao sa isda at iba pang seafood. Maaaring gumamit ng mga makabagong teknolohiya upang mapabilis at mapaganda ang produksyon. Sa Pilipinas, mahalaga ang aquaculture dahil nagbibigay ito ng pagkain, trabaho, at kabuhayan sa maraming pamilya. Kabilang sa mga pangunahing produkto ay ang mga bangus, mga tilapia, mga seafood, at hipon. Magagayon pa man, may mga problema pa rin kinakaharap ang industriya tulad ng fish disease, pollution sa tubig, epekto ng climate change, mataas na presyo ng feeds at kakulangan sa modernong kagamitan. Noong panahon ng pandemic, naapektuhan ang produksyon at pagbebenta ng isda dahil sa lockdown, problema sa mga transportasyon at pagbaba ng demand mula sa mga hotel at sa mga restaurant. Kahit may mga hamon, nagpatuloy pa rin ang produksyon upang matugunan ang pangangailangan ng pagkain. Kumbaga sa hinaharap, mas mahalagang palawakin ang paggamit ng sustainable aquaculture, suportahan ang mga fish farmers sa pamamagitan ng pagsasanay sa teknolohiya, proteksyon ng ang kalikasan, at palakasin ang suporta ng pamahalaan. Kumbaga upang maging mas matatag ang industriya. Dadako na tayo sa question number 3, which is the explain the concept of Blue Revolution. Cite some examples and your thoughts about it. So, ang Blue Revolution ay nagpapalawak at nagpapabuti ng produksyon ng mga isda at iba pang yamang dagat sa pamamagitan ng aquaculture at ang makabagong teknolohiya. Layunin nitong magkapagbigay ng sapat na pagkain, trabaho at kita, inaalagaan ang kalikasan. Halimbawa nito ang pag-aalaga ng mga bangus, tilapia, mga seaweeds at mga hipon sa mga fish ponds, fish cages at sa coastal farms. Sa aking palagay, maganda ang Blue Revolution dahil nakakatulong ito sa food security at nagbibigay hanap buhay sa maraming tao. Ngunit, kung ito ay hindi maayos ang pamamahala, maaari itong magdulot ng polusyon, pagkasira ng mga tirahan ng isda at pagkalat ng sakit sa mga alagang isda. Kaya mahalagang isagawa ito ng responsable at may pangangalaga sa ating kapaligiran. So, dadaka na tayo sa last question, which is explain the efficiency of aquaculture of food production. Ang aquaculture ay isang mabisang paraan ng paggawa ng pagkain dahil sa pagpoproduce ito ng maraming isda at seafood na mas maikling panahon, kumpara sa pag-asa lamang natin sa pangingisda sa ating karagatan. Nakakatulong ito upang matugunan ang pangailangan ng lumalaking populasyon at nagbibigay ng tuloy-tuloy na supply ng pagkain sa atin. Kapag tama ang pamamahala at pangangalaga sa ating kapaligiran, ang aquaculture ay nagiging isang ligtas, produktibo at pangmatagalang paraan ng paggawa ng ating mga pagkain.